matuto kang magdasal. Dahil yan ang magiging sandata mo sa oras ng kapahamakan. Story time! Ako nga pala si Roldan Langay Tulaw, tubong Isabela at Ilocano. Ang karanasan kong to ay naranasan ko noong nagtatrabaho ako sa Pure Gold sa Ilagan City, Isabela. Stay out ako nito at ang duty ko ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Bali tuwing umuwi ako talagang gabi na. At sa may bayan ng Santo Domingo, may nadadaanan akong sementeryo. Noong una, ayos naman ang pag-uwi ko tuwing gabi. Pero ang aking kaibigan na si John Lloyd, sabi niya sa akin na kapag uuwi ka, lagi ka magdadasal. Kasi sa may bandang San Isidro hanggang sa may Santo Domingo, wala nang kabahay-bahay at kailaw-ilaw doon. Maraming nagsasabi na maraming nadidisgrasya doon. Siguro dahil madilim din ang daan doon. Sige pre, tatandaan ko yan. Salamat. Kaya sa tuwing umuwi ako galing trabaho, sinasagad ko talaga ang ilaw ng motor ko. Dahil sa bandang oras ng alas 10 ng gabi, mag-isa na lang akong binabaybay ang daang yon. Kaya pag napapadaan ako sa sementeryo at walang kailaw-ilaw, ang ginagawa ko, bumubusina na lang ako tuwing natatapat ako sa bandang sementeryo para mawala ang takot ko. Pero isang araw, October 5, 2023, alas 10 ng gabi, habang pauwi ako galing sa trabaho, sa may bandang kakahuyan malapit dun sa may sementeryo, may lalaking pumara sa akin. Siyempre, dahil araw-araw na ako nadadaan dito, medyo hindi ko na naiisip yung takot. Kaya nung pumara siya, huminto ako at nagtanong ako sa kanya. Bakit kuya? Ano po yun? Maaari ba ako makisabay? Hanggang dun lang sa may boundary ng Santo Domingo. Sige, walang problema. Tara, matapos naming mag-usap, isinakay ko nga siya. Pero habang binabaybay namin ang kalagitnaan ng sementeryo, biglang may malaking baboy na dumaan sa gitna ng kalsada. Kulay itim to at singlaki ng 2 taong gulang na kalabaw. Sa gulat ko, tinanong ko yung lalaking nakaangkas sa akin kung nakita niya rin ba yung itim na baboy na dumaan sa gitna ng kalsada. Pero hindi yun sumagot. Kaya tinignan ko siya sa may side mirror ko. Nasa bandang Manaog na kami nito, malapit na sa Santo Domingo. Pero dahil medyo madilim dito, hindi ko siya maaninag. Pero nung malapit na kami sa resort, at dahil may madadaanan kaming solar light doon, tumingin ako sa side mirror ko ulit. At bigla akong nagulat sa nakita ko. Dahil pagkita ko sa umaangkas sa aking lalaki, nagkasunga yun. At ang kanyang mga mata ay nagkulay itim lahat. Kaya ang ginawa ko, nagdasal na lang ako ng ama namin habang nakatutok ng maayos sa may kalsada. Dahil nanginginig na yung kamay ko sa takot. At baka madisgrasya pa ako. Pagsilip ko ulit sa umaangkas sa akin, wala na yun sa likuran ko. Kaya para maalis yung takot ko, kumanta ako ng mga Christian song habang nagmamaneho. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. Nanalimot ko sa kanta. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hanggang sa nakarating na nga ako sa bahay namin. Kunento ko kagad kay mama to. Ang sabi niya, mapala daw ako dahil marunong ako magdasal. Dahil kung hindi raw, ay baka na-disgrasya raw ako. Gaya na nangyari sa anak ng kakilala niya na taga rito rin sa amin. At baka raw isa na rin ako sa nakalibing sa sementeryong palaging tinadaanan ko.